Talaga bang nagkakahalaga ng $8 milyon si Bea Alonzo? Ang hindi maipaliwanag na kwento sa likod ng kanyang kayamanan, kasal, at imperyo ng showbiz. Gaano ba kayaman si Bea Alonzo talaga? Talaga bang nagkakahalaga ng $8 milyon ang kanyang kayamanan, o isa lamang itong alamat sa internet? Bakit maraming tao ang naniwala na lumipat siya mula sa Yea Sigel patungo sa YED Network dahil sa napakalaking sweldo? Talaga bang nagkakahalaga ng 500 milyon ang kanyang kontrata? At pagkatapos pakasalan ang bilyonaryong tagapagmana na si Ferdinand Vincent Co., mas lalo pa bang tumaas ang kanyang kayamanan? Ngayon, pinaghihiwalay natin ang mga katotohanan mula sa haka-haka habang tinutuklasan natin kung paano binuo ni Bea Alonzo ang isa sa pinakamatagumpay na karera sa entertainment sa Pilipinas, at kung bakit walang sinuman sa labas ng kanyang inner circle ang talagang nakakaalam ng tunay na halaga ng kanyang kayamanan. Maaaring ikagulat mo ang ilan sa mga sagot. Kaya't samahan kami hanggang sa huli dahil ibubunyag namin kung bakit ang pinakamalaking misteryo na nakapalibot kay Bea Alonzo ay hindi ang kanyang kasal. Pera niya ito. Simulan na natin. Yan paglipat na ni Gumiling Est Pilipinas. Nang ianunsyo ni Bea Alonzo ang kanyang paglipat mula sa Yea Sigel patungo sa YED Network noong 2021, halos tumigil ang industriya ng libangan. Matapos ang halos 2 dekada bilang isa sa mga pinakamalaking bituin ng Yea Sigel, kakaunti ang umaasa na alis siya. Nagulat ang mga tagahanga. Nag-react ang mga kilalang tao. Maligayang pagbabalik bituin Pulse EFAM Pilipinas. Nagsimulang magtanong ang mga tagaloob sa industriya. Ngunit bago pa man maipagdiwang ng sinuman ang kanyang bagong kabanata, sumabog ang mga chismis sa social media. Marami ang agad na nagtapos na ang desisyon ni Bea ay walang kinalaman sa paglago ng karera. Ayon sa mga haka-haka online. Tungkol ito sa pera. Isang direktor ang nagpost pa ng isang misteryosong tweet na nagtatanong, bakit, nahihirapan na ba siya? Bagamat hindi nabanggit ang pangalan ni Bea, maraming netizens ang agad na nag-ugnay sa pahayag na ito sa kanya. Di nagtagal. Binuha ang social media ng mga hindi kapani-paniwalang pahayag. May ilan na nagsasabing ang kanyang kontrata ay nagkakahalaga ng 200 milyon. Iginiit naman ng iba na umabot ito ng 500 milyon. May mga chismis pa nga na nagsasabing kumita siya ng 250,000 sa bawat araw ng taping. Ngunit ito ang nakakalimutan ng maraming tao. Wala ni isa man sa mga bilang na iyon ang opisyal na nakumpirma. Pribado ang mga kontrata sa telebisyon. Tanging si Bea, ang kanyang pamamahala, at ang mga ehekutibo ng LA ang nakakaalam ng aktwal na mga termino. Ang lahat ng iba pa ay nananatiling haka-haka lamang. Yan ang misteryo ng kanyang net worth. Hanapin ang Bea Alonzo Net Worth online. May mapapansin ka agad na kakaiba. Isang website ang nagsasabing ang kanyang kayamanan ay humigit kumulang $6 milyon. Ang isa naman ay nagsasabing ang kanyang kayamanan ay $8 milyon. Pagkatapos ay nagiging mas hindi kapani-paniwala ang mga bagay-bagay. Tinatantya ng ilang website ang kanyang kayamanan sa nakakagulat na $180 milyon, katumbas ng halos 9 bilyon. Paano nagkakaiba ang mga pagtatantya ng bilyon-bilyong piso? Simple lang ang sagot. Karamihan sa mga website ng net worth ng mga kilalang tao ay hindi nakabatay sa mga opisyal na pagsisiwalat sa pananalapi. Sa halip, tinatantya nila ang kayamanan gamit ang impormasyong makukuha ng publiko, kasaysayan ng karera, mga endorsement, mga pakikipagsapalaran sa negosyo, at pagmamay-ari ng ari-arian. Maliban na lang kung personal na ilalabas ni Bea ang kanyang mga record sa pananalapi. Walang sinuman ang makapagsasaad ng kanyang eksaktong net worth bilang katotohanan. Yan ang pundasyon ng kanyang tagumpay. Ang tagumpay ni Bea ay hindi nangyari sa isang iglap. Ipinanganak noong Oktubre 17, 1987 sa Cainta, Rizal. Lumaki si Bea sa isang simpleng pamilya matapos maghiwalay ang kanyang mga magulang noong bata pa siya. Pinalaki pangunahin ng kanyang Pilipinong ina kasama ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Hindi laging madali ang buhay. Ang mga unang paghihirap na iyon ang naging isa sa mga dahilan kung bakit lubos na nakaugnay ang mga manonood sa kanyang mga emosyonal na pagganap. Sa edad na 14 lamang, ang kanyang buhay ay nagbago magpakailanman.
Natuklasan siya sa isang beauty pageant at sumali sa Star Circle Talent ng ASEAN. Ang pagkakataong iyon ang naging simula ng isa sa mga pinakakahanga-hangang karera ng Philippine entertainment. Iyan lead pelikula de naging isang superstar el kanya. Sa paglipas ng mga taon, si Bea ay naging isa sa mga pinakarespetadong aktres sa bansa. Ang kanyang mga pagganap ay hindi lamang basta matagumpay. Ang mga ito ay naging hindi malilimutan. Ang mga pelikulang tulad ng The Mistress, Second Chance, at The Love Affair ay naging mga blockbuster hit. Madalas na napapansin ng mga tagamasid sa industriya na ang mga kilalang A-list na aktor sa Pilipinas ay maaaring umutang ng milyon-milyong pisong bayad bawat pelikula, bagamat ang mga individual na kontrata ay karaniwang pribado. Dahil sa 12-12 ng matagumpay na pelikula at drama sa telebisyon sa buong karera niya. Madaling maunawaan kung bakit nakaipon si Bea ng malaking kita sa paglipas ng mga taon. Hindi natulog 20 tagumpay television. Nangibabaw din si Bea sa telebisyon. Mula sa Kay Tagal Kang Hinintay, hanggang sa Sana Bukas Pa Ang Kahapon, hanggang sa Love Before Sunrise. Patuloy siyang naghatid ng mga pagganap na nakaakit ng milyon-milyong manonood. Pagkatapos ay dumating ang Widow's War sa YED Network. Ang serye ay naging isa sa pinakamalaking tagumpay ng network. Para sa maraming kritiko, pinatunayan nito na ang kasikatan ni Bea ay hindi nakatali sa kahit anong network ng telebisyon. Ang kanyang talento lamang ay sapat na upang maakit ang mga manonood. Yan na impyerong ini-endorse. Hindi lamang ang pag-arte ang pinagkukunan ng kita ni Bea. Sa loob ng maraming taon, nagtitiwala sa kanyang imahe ang mga malalaking kumpanya. Kinatawan niya ang mga kilalang brand kabilang ang Oppo, Bosch, at iba pang komersyal na pag-endorso sa buong karera niya. Ang mga kontrata ng pag-endorso ng mga kilalang tao ay kadalasang nagiging ilan sa mga pinakamalaking pinagkukunan ng kita para sa mga A-list star. Pagsamahin sa loob ng maraming taon, ang mga pakikipagsosyo na ito ay malamang na malaki ang naitulong sa kanyang tagumpay sa pananalapi. Iyan ay YouTube ay lumikha ng isa pang revenue stream. Kinikilala ang kapangyarihan ng digital media. Lumawak si Bea ng higit pa sa tradisyonal na telebisyon. Inilunsad niya ang By Bea, ang kanyang opisyal na YouTube channel. Sa halip na scripted drama, nakita ng mga tagahanga ang tunay na Bea. Mga pakikipagsapalaran sa paglalakbay. Mga lifestyle video. Mga karanasan sa pagkain. Mga personal na kwento. Pinayagan siya ng platform na direktang kumonekta sa milyon-milyong tagasunod habang bumubuo ng karagdagang kita sa pamamagitan ng advertising sa YouTube, mga sponsorship, at mga kolaborasyon sa brand. Pinalakas din nito ang kanyang personal na brand na higit pa sa pag-arte. Pamumuhunan niya. Ang tagumpay sa pananalapi ay hindi lamang tungkol sa pagkita. Ito ay tungkol sa matalinong pamumuhunan. Ang mga ulat sa paglipas ng mga taon ay nag-ugnay kay Bea sa ilang kilalang ari-arian. Ibinahagi niya sa publiko ang mga aspeto ng kanyang sakahan sa Zambales, at iniugnay din siya ng mga ulat sa isang marangyang apartment sa Madrid. Matagal nang itinuturing ang real estate na isa sa pinakaligtas na paraan ng pagpapanatili at pagpapalago ng kayamanan ng mga kilalang tao. Kung patuloy na tataas ang halaga ng mga pamumuhunang iyon, maaaring patuloy na tumaas ang kanilang halaga anuman ang kanyang mga proyekto sa pag-arte. Yan ikwento ng iniibig nagbigay ng bigan ng pahayag. Habang umuunlad ang kanyang karera, ang kanyang personal na buhay ay nanatiling isa sa pinakamalaking kwento sa libangan sa bansa. Matapos ang kanyang tanyag na pakikipagtipan kay Dominic Roque noong unang bahagi ng 2024. Marami ang nagtaka kung makakatagpo pa kaya si Bea ng pangmatagalang kaligayahan. Pagkatapos ay dumating ang negosyanteng si Vincent Co. Unti-unting naging publiko ang kanilang relasyon. Noong Hulyo 2026, ginulat ng magkasintahan ang mga tagahanga sa pamamagitan ng tahimik na kasal sa isang sibil na seremonya sa Makati City Hall. Si Vincent Co ay nagsisilbing pangulo ng Pure Gold Prize Club at nagmula sa isa sa mga kilalang pamilya ng negosyo sa Pilipinas. Bagamat ang kasal ni Bea ay nakakuha ng napakalaking atensyon ng publiko, mahalagang iba ang kanyang sariling tinatayang kayamanan mula sa pamilya ng kanyang asawa.
Ang kasal ay hindi otomatikong nangangahulugan na ang mga personal na ari-arian ay pinagsama o ibinubunyag sa publiko. Kontrobersyo. Tulad ng maraming kilalang tao, hindi naging malaya sa kontrobersya ang karera ni Bea. Nanatiling isa sa mga pinakapinag-usapang paghihiwalay niya kay Gerald Anderson sa showbiz sa Pilipinas. Pagkalipas ng ilang taon, nasangkot din siya sa mga legal na usapin matapos magsampa ng mga reklamo sa cyber libel laban sa mga individual dahil sa umano'y mga maling ulat na may kinalaman sa mga issue sa buwis. Isa pang alitan sa paggawa na kinasasangkutan ng isang dating empleyado ang nakakuha ng atensyon ng publiko. Sa kabila ng mga hamong ito, nanatiling matatag ang kanyang karera. Nagpatuloy siya sa pag-arte, paggawa ng nilalaman, pagtatayo ng mga negosyo, at pagpapalawak ng kanyang mga pamumuhunan. Kaya, talagang nagkakahalaga ng $8 milyon na iye. Matapos suriin ang lahat, ang sagot ay maaaring hindi ang inaasahan ng marami. Walang pampublikong beripikadong bilang na nagpapatunay sa eksaktong net worth ni Bea Alonzo. Karaniwang inilalagay ito ng mga online na pagtatantya sa humigit kumulang $6 milyon, habang ang ibang mga website ay naglalathala ng mas mataas o kahit na labis na pinalaki na mga bilang ng walang pampublikong beripikadong ebidensya. Ang masasabi ng may kumpiyansa ay kumita si Bea ng malaking kita sa pamamagitan ng mahigit 2 dekada ng pag-arte, mga pelikulang blockbuster, mga proyekto sa telebisyon, mga pangunahing kasunduan sa pag-endorso, paglikha ng digital na nilalaman, mga pamumuhunan sa real estate, iba pang mga negosyo. Ang mga nagawang ito ay malinaw na nagtatatag sa kanya bilang isa sa mga pinakamatagumpay sa pananalapi na aktres sa Pilipinas. Ngunit kung ang kanyang kayamanan ay eksaktong $6 milyon, $8 milyon o ibang halaga lamang, tanging si Bea, ang kanyang mga tagapayo sa pananalapi, at ang mga namamahala sa kanyang mga gawain ang nakakaalam ng kumpletong sagot. Kaya, ano sa palagay mo? Makatotohanan ba ang tinatayang kayamanan ni Bea Alonzo na nasa humigit kumulang $6 milyon? O naniniwala ka ba na ang kanyang tunay na kayamanan ay mas malaki pa kaysa sa nakikita ng publiko? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Kung nasiyahan ka sa malalim na pagsisiyasat na ito sa mga buhay, karera, kayamanan, at mga hindi pa nababanggit na kwento ng iyong mga paboritong Pilipinong celebrity, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang aming mga pinakabagong update sa showbiz. Salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod na video.